Kamot ulo kaming lahat, Sir Jess, sa hindi maipaliwanag at mga kakaibang pangyayaring yon na aming nasaksihan ng mga araw na yon. Totoo pala talagang ang mundo, Sir Jess, ay binabalot ng misteryo o kababalaghan, lalo na ngayong lupang aming hinukay ni Itay. Grabe talaga ang aming pagtataka noon sa kung papaanong naging singlambot ng buhangin sa dalampasigan yon. Pagpatak ng alas 12:30 ng tanghali ay nagpasya na nga itong si Itay na umuwi na kami sa aming tahanan. Bitbit namin ang bayong kung saan ay nasa loob noon ang aming malagintong panabong. At ang pagkapanalo ni Malaginto sa isang panabong ni Mang Rupinoy ay mabilis na kumalat sa ang baryo man o maging bayan sa aming probinsya noon. Mas lalo na nga sa aming mismong baryo dahil sa may ilan sa aming mga kababaryong, mga magsasabong at mga mamumustang naroon sa mismong sabungan at nasaksihan nilang lahat kung papaanong makipaglaban ang aming Malaginto at ang pagtilaok nito. Sa tuwing sasapit ang alas 2 ng madaling araw ay napansin din ng aming mga kabaryo, lalo na nga ng mga magsasabong at ang iba sa aming kababaryoy. Sinasadya nilang dumaan sa labas ng aming bakuran upang silipin at masilayan ang aming Malaginto. Dahil doon, hindi naman sa pagiging isang madamot na tao ang ginawa ni Itay ay mas ninais na lamang ni Itay na ilagay sa loob ng kanyang sariling kulungan ang aming alagang si Malaginto dahil sa naisip niyang baka hindi malabong mangyaring nakawin sa amin si Malaginto. Dahil sa ang totoo niyan, Sir Jess, bukod sa aming mga kababaryoy na gustong makita ang aming panabong, ay may nakikita rin kaming mga ilang mga taong hindi namin kilala. Sinisilip nila mula sa mga siwang ng aming bakod ang aming alagang si Malaginto. Hindi lamang po yun, Sir Jess, napapansin rin namin parang pabalik-balik ang mga ito. At sa tuwing nakikita namin sila'y inililihis nila sa ibang direksyon ang kanilang mga paningin, yung tipong may hindi sila magandang gagawin. Idagdag pa ang kanilang mga itsurang parang hindi mapagkakatiwalaan. 3 ang bilang nila at halos lahat sila ay kaidaran lamang naming magkakapatid. Kapansin-pansin ring parang kanilang pinag-aaralan ang labas at loob at paligid ng aming tahanan. At heto pa, Sir Jess, sa tuwing sila'y nasa labas ng aming bakuran ay maya't maya ang ginagawang pagpapagaspas ng mga pakpak ni Malaginto at ang kanyang pagtilaok na parabang maging siya may uyam na uyam sa kanilang mga itsura o ng mga nasabing 3 kalalakihang yon. Mabilis na lumipas ang mga ilang araw hanggang sa dumating na nga ang araw. Na itinakdang paghaharap nila Itay Cano at ng pinsang buo ni Mang Rupinong si Mang Claudio. Araw ng linggo, subalit alas 2 pa lang ng madaling araw ay kagaya ng kinasanayan o naging kinaugalian nitong aming alagang si Malagintoy ay muli na naman itong tumilaok. Subalit ng puntong yon ay ang ginawa nitong pagtilaok ay sinabayan lang ng pagputakan at pagwawala ng iba pa sa aming mga panabong. Hindi sila sumusunod sa pagtilaok ni Malaginto, bagkus ay naaalerto ang mga ito. Ang totoo po niyan, Sir Jess, at sana po ay mabigyan ng pansin ng lahat ng mga sabongerong nakikinig o makikinig pa lamang sa kwentong ito, dahil po hindi po inaasa ni Itay sa mga kakaibang mga sinyal meron sa kanyang katawan itong aming si Malaginto o kung ano bang klaseng panabong ito, kundi pinananatili niyang maganda ang kalusugan ni Malaginto. Tamang oras ng pagpapakain, ikinokondisyon niya ito ng maigi, iniingatan. Hindi niya ito kailanman sinasalbahe at minumura. Mahal niya ang kanyang mga panabong at wala siyang pinipili sa kanilang lahat. Lahat sila ay mahalaga at kaibigan. Ang turing ni Itay sa kanila, isang magandang samahang nararapat lang
na makita sa isang taong sabungero at ng kanyang mga alagang mga panabong. Hindi rin si Itay kumakain ng anumang mga panabong naming naaksidente. Hindi rin siya nagkakatay ng kanyang mga panabong. Maliban na lamang kung ito'y bihag ng aming panabong Sir Jess. Hanggang sa heto na nga Sir Jess, alas 8 pa lamang ng umaga narinig na namin paulit-ulit ng tinatawag nila Mang Octavo at Mang Clarito si Itay Cano habang sila ay makikitang nasa labas ng pintuan ng aming bakod. Parehong walang dalang bayong o panabong ang mga ito dahil ayon sa kanila Paring Cano, sapat na sa aming si Malaginto ang palagi nating dadalhin sa bawat sabungan dahil sa talagang malaki ang aming tiwala sa kanya. Diba, Paring Clarito? Ang wika ni Mang Octavo kay Itay nang silang dalawa tuluyan na ngang nakapasok sa loob ng aming tahanan. Sumang-ayon naman sa kanya at makailang beses pang tumango-tango itong si Mang Clarito. Pangisi-ngisi pa ito at banaag talaga sa kanyang hitsura. Ang tuwa at pag-aasang magtatagumpay na muli ang aming Malaginto laban sa kung anumang merong dalang panabong si Mang Rufino at ang kanyang pinsang si Mang Claudio. Ang isa pa sa mga iniilagan, kinatatakutan, tanyag at may mutyang tangan sa kanyang katawan para sa kanyang mga panabong. Ang mutyang nanggaling sa pinatuyong nagsangang balat o buntot ng bayawak. Pagkatapos naming lahat na humigop ng mainit na kaping, inihanda sa aming lahat ni Inay Estela at ng aming ipinari sa kaping nilagang kamote, ay agara na nga kaming naghanda ng aming mga sarili upang pumuntang muli sa kabilang baryo, sa baryo ng kaibigan ni Itay Cano na si Mang Rudy. Kalmado lamang ang gwapito naming panabong na si Malaginto habang siya'y nasa loob ng bayong at kasalukuyang nasa pag-iingat ni Itay Cano. At katulad ng naunay, muli kaming nagpaalam kay Inay Estela. Wala itong tutol na pumayag dahil nga Sir Jess, sa nataong linggo ang magaganap na sultada o sabong. Muli naming binagtas o tinahak ang daan sa paanan ng bundok papunta sa kabilang baryo. Pagkarating namin sa bunganga ng baryo nakita na namin ang mga kabahayan doon na lahat ay yari sa sinaunang estilo o pagkakayari ng mga kabahayan. Pinuntiriya kaagad ng aming mga paa ang daan patungo sa tahanan nila Aling Tisay at ni Mang Rudy. Pagkarating namin sa kanila nakita naming naroroon na pala sa kanilang tahanan itong magtataring kumpari ni Mang Rudy na si Mang Iko. Parehong nakahanda na ang mga ito, parehong bagong ligo at ang kanilang mga buhok ay parang dinilaan ng baka dahil sa kumikintab ang mga ito dahil sa kanila itong nilagyan ng sikat at puso ng mga panahong yon na inilalagay sa buhok at iyon ay ang pamada kong tawagin. Pero sa kanilang lahat ay mas higit na nakalalamang sa kinang o kintab ang ulo nitong si Mang Octavo dahil sa panot na ito Sir Jess at ni isang hibla ng buhok sa kanyang ulo'y wala nang makikita. Bumawi na lamang ito sa kanyang katawan dahil sa ito'y maskulado Sir Jess. Nakagaya na Itay Cano, kumikintab ang kanyang noo at lalo na nga ang kanyang ulo. Nagbatian sila at nagkamustahan nila Itay. Nang sila ay magkaharap-harap na, inaya pa sana kaming uminom ng kape at ipares ang ginataang saging na saba nitong si Mang Rudy bago sanang pumuntang sabungan. Subalit kami ay tumanggi na dahil nga sa katatapos lang naming magkape at kumain ng nilagang kamuti sa amin kung kaya't Ma! Asawa ko, Tisay! Bahal! Damihan mo ang sinaing at mag-ihaw kang muli ng isda at magsigang ka na rin ng sariwang isda para mamaya pagkatapos naming magsabong ay dito muling kakain itong sila Paring Cano. Ang utos ni Mang Rudy kay Aling Tisay. Masaya naman siyang sinagot at sinunod ni Aling Tisay kung kaya't magkakasabay-sabay na nga kaming lumabas ng kanilang tahanan. At katulad nila Mang Octavo at Mang Clarito, hindi nagdala ng panabong itong si Mang Rudy. At pareho din kina Mang Octavo ang kanyang katuwiran. Si Malaginto
o ang aming alagang panabong ayon kay Mang Rudy ay sasapat na para ibangga sa panabong ni Mang Claudio. Nang biglang, paring Rudy, paring Iko, may bako. Ano palang balita nyo tungkol kay Rufino at sa kanyang pinsang si Claudio? Dinig naming tanong ni Mang Octavo kay Mang Rudy at kay Mang Iko. Habang kaming lahat ng mga sandaling yon ay kasalukuyan nang makikitang magkakasama at tinatahak ng aming mga paa ang nasabing sitio kung saan ay doon magaganap ang sultada. Paring Octavo, ang dinig ko kaninang sinabi sa akin ng isa sa aming kabaryong sabongerong si Pilimon ay kanina pang naghihintay ngayon sa sabungan sa aming sitio ang dalawang magpinsang si Rufino at si Claudio. Sagot sa kanya ni Mang Rudy, samantalang tahimik lamang silang pinakikinggan ni Itay Kano at ang palitan ng kanilang mga pag-uusap. Ganoon ba, paring Rudy? Ano kayang klaseng panabong ang dala ni unang pinsan ni Rufino si Claudio? Ang tanong naman ni Mang Clarito kay Mang Rudy. Paring Clarito, ang dinig kong sinabi sa akin ni Pilimon kanina ay isa raw yung mayahing nakakasiyam na panalo na. Mga pare, higit na mas matanda yun kaysa sa ating dalang malaginto. Marami na yung naging karanasan sa larangan ng salpukan. Winner yun mga pare. Pulido rin daw yun kung pumalo mga pare. At katulad ng ating dalang malaginto ngayon ay hindi rin yun na uunang umatake. Ang may kahabaang pagkakasabi ni Mang Rudy kung kaya't hindi talaga maiiwasang makaramdam kaming magkakapatid ng tensyon at takot sa aming sarili para sa aming alagang si Malaginto. Ganoon pa may, naging iba yun sa ipinakikitang hitsura ni Itay kung kami noon ay kabadong-kabado. Si Itay na may ay katulad ng aming alagang si Malaginto tahimik lamang ito, tahimik at hindi ito kababakasan ng takot para sa magiging laban ng aming alagang si Malaginto. Bigla ko tuloy naisip na baka nahawaan na siya ng aming Malaginto dahil pareho silang kalmadong-kalmado kung titingnan. Kung ganoon, paring Rode, ano kaya sa tingin mo, paring Rode? Mayroon kayang ibubuga ang kanilang mayahin dito sa ating Malagintong panabong? Sambit pang muli ni Mang Octavo, ngunit, ha 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 ha. Abay, oo naman, paring Octavo. Siyempre naman, pare, katunayan kahit pagsamahin pa ng magpinsan na yon na si Claudio at Rufino, ang bisa ng kanilang mutya at ikarga nila sa kanilang panabong na isang mayahin, ay hinding-hindi nila kayang pabagsakin ng ating Malagintong ito. Alam niyo kung bakit mga pare? Kung bakit ko nasabi yan? Sino ba ang makakatalo sa isang sinyaladong panabong na isang Malaginto? Sinyalado na, ihari pa ng sabungan. Bukod doon mga pare, swerte ang kulay ng ating Malagintong ito kasi ang kulay niya katulad talaga ng totoong ginto. At pag sinabing ginto mga pare, ay alam natin, matik ng pera. Pera ang kahulugan noon mga pare. Hindi ba? Tama ako mga pare. Ha 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 ha. Nagtawanan silang apat bilang sagot sa mga sinabing iyon ni Mang Rudy sa kanila. Sa mga narinig kong mga sinabing iyon ni Mang Rudy ay kahit papaano naibsan o nabawasan ang matinding kabang nooy nag-uumpisa ng mabuo o mabuhay sa aking sistema. May kalayuan din pala ang sityo nila Mang Rudy na parang nasa kasulok-sulukan na yon ng kanilang bundok. Malaki ang naiambag o naitulong ng aming mga dalang tig-iisang mga tubig na nakalagay sa mga galong nasa aming mga bag. Kung kaya't naibsan ang matinding uhaw, dala ng matinding sikat ng araw. Hanggang sa kami ay makarating na nga sa hangganan ng aming ginagawang paglalakbay dahil sa meron na kaming nakikitang mga bilang ng mga kabahayan at ng mga taong naglipana sa naturang kalsadang lubak-lubak. Isa rin itong maliit na baryong sakop ng barangay nila Mang Rudy at ang mga kabahayan doon ay makikitang malapit sa mga naglalakihang mga punong kahoy at mga niyog.
mga punong kahoy na talagang masasabi kong piling-pili o sadyang itinanim. Dahil sa ang mga ito'y matitibay na mga kahoy, katulad na lamang ng mga punong mahogani, punong nara, liputi, basyad o pili, kamagong at iba pang mga magaganda at matitibay na mga kahoy. Dinala kami ni Mang Rudy at ni Mang Iko sa Kapatagan, di kalayuan sa mga kabahayan doon. Pantay na lupa, ngunit may mga pailan-ilang mga matatayog o masasabing matatandang mga punong niyog ang makikita doon. Doon namin nakita at narinig ang mga boses ng mga taong nasa labas ng isang sabungang gawa rin sa mga kahoy ang siyang nagsisilbing harang doon. Yung mga sabungang karaniwang makikita sa mga liblib na mga lugar. Maraming mga mamumusta at mga magsasabong ang naroroon at nag-umpisa na namang magputakan at naalerto ang mga panabong ng mga sabongero doon nang kami ay tuluyan na ngang nasa gilid o labas ng sabungan. Nagbulong-bulungan na naman ang mga tao habang sila'y nakatingin kay Itay na may hawak sa kanyang kamay at kanyang hinihimas ang aming panabong na isang malaginto. Sinasabi ng mga itong, "Pare, narito na ang panabong ni Kano. Ang malagintong panabong at binansagang hari ng sabungan. Ewan ko lang pare kung uubra yan sa mayahe ni Claudio na nasa loob na ngayon ng sabungan kasama ng kanyang pinsang si Kagawad Rupino." Ang medyo pabulong na pagkakasabi ng isang mamang mamumusta sa kanyang katabing isang sabungero at may hawak na isang abuhing panabong. "Siya nga pare, mukhang isang magandang salpukan ang ating masasaksihan ngayon." Sagot naman sa kanya ng nasabing katabing isang mamumusta. Mabilis naming iginala ang aming paningin sa loob ng sabungan at doon ay nakita namin si Mang Rupino. Nakangiti ito at nakatanaw rin sa aming kinatatayuan at meron itong mga kasama o katabing tatlong mga kalalakihang kaedaran lamang nila Itay at ang isa sa kanila ay balbas sarado o yung merong makakapal at maiitim na bigote at balbas, matangkad, ngunit patpatin. Nakasuot ito ng isang sa tingin ko'y urig o mamahaling sombrerong pabilog at kulay itim, subalit katulad ng kanyang katabing si Mang Rupino ay pangkaraniwan lamang ang kanyang suot. Siya na pala si Jess, ang pinsang buo ni Mang Rupino, ang isa pa sa mga tanyaga ng mga panahong iyon na isang sabongerong may mutyang galing sa nagsangang buntot ng bayawak at maraming beses na niyang napatunayan ang bisa noon sa lahat ng kanyang mga panabong. May hawak itong panabong na isang mayahing literal na nagbabaga ang kanyang mapupulang mga balahibo. Napakaitim ng kanyang mga paa at maging ang kanyang bilugang naglalakihang mga mata. Esponghado ang kanyang taglay na palong at talagang di hamak na mas matanda ito kaysa sa aming malaginto. Nakita pa naming lahat kung papaanong marahang idinikit ni Mang Rupino ang kanyang bibig sa parting tenga ng kanyang pinsang si Claudio at parang meron siyang importanteng sasabihin kay Mang Claudio. Pagkatapos ay marahan na nga niyang ipinipihit sa aming direksyon, lalo na nga kay Itay ang kanyang paningin. Ngumisi ito Sir Jess at nagpailing-iling na parang sinasabi nitong sisiw lang ang aming malagintong panabong kung ikukumpara sa kanyang mayahing winner. Hindi ito namangha at mas lalong hindi nagulat sa aming malaginto, samantalang makikita namang atat na at pilit na nagpupumiglas sa kanyang dalawang kamay ang kanyang mayahing panabong na parabang nagmamadali na itong kargahan siya ng tari at gusto nang pumatay ng isang panabong. Siya si Claudio, pareng Kano, ang isa pa sa mga iniilagang makabangga ng mga sabongero sa kanilang bayan. Balita ko rin, pareng Kano, ay may amoy, umabaho at malansa ang bawat mga salitang inilalabas ng bibig ng taong yan. Kaya't pag kayo ay nagkaharap mamaya, ay kinakailangan lamang natin ng mahabang pasensya. Ang paalala ni Mang Rudy kina Itay, kaagad namang sumang-ayon at sumagot sa kanya si Itay nang, "Tama ka, pareng Rudy,
At sa lahat ng mga tulad naming mga sabongero man o hindi, na nakikinig sa munting channel na ito, ay kinakailangang maging mahaba ang ating mga pasensya sa oras na may amoy o mabaho at malalansa ang mga katagang binibitawan ng isang taong kausap natin, o ang ibig kong sabihin ay hindi maganda ang mga katagang pinapakawalan ng kanyang bibig. Hanggat maaari ay pigilan nating magalit para nang sa ganoon ay iwas sa gulo. Ngunit nakadepende yon, wag lamang tayong sasaktan ng pisikal dahil ibang usapan na yon. Ilang sandali pa'y nakita na nga naming lumapit sa aming kinaroroonan sila Mang Rufino kasama ang kanyang pinsang si Claudio, at ang naatasang maging sentensyador ng sabungan pagkatapos ay ha 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 ha. Siya pala si ano? Ang isang pipitsuging magsasabong. Ngunit pilit niyang ginagawa ang lahat ng paraan para maging isa siyang tanyag na sabongero. Gamit lamang itong isang kanyang malagintong panabong. Ha 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 ha. Isang gold na alam ko't natitiyak kong bubutasin lang at gigibain ng aking mayaing winner ang katawan ng panabong mong yan. Ha 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 ha. Kano? Bibigyan pa kita ng ilang minuto para ikaw ay makapag-isip-isip. Ayoko kasing sisihin mo ako sa oras na sumambulat lahat ng mga lamang loob ng panabong mong yan sa sahig ng sabungan. Ha 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 ha. Dinig naming lahat na walang prenong pagkakasabi nitong si Mang Claudio Kaitay, at sa aming malagintong panabong ramdam ko ang matinding inis ni Itay Cano at maging ng kanyang mga kaibigan, at ramdam ko rin sa kung papaano nila ito pilit na pinipigilan dahil sa sabong lamang ang kanilang pinakang pakay sa nasabing sityong yon, at hindi ang makipagtalo o makipag-away. Ha 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 ha. Kano, pagpasensyahan nyo na ang pinsan kong ito. Ganyan lang siya magsalita, pero tuloy ang salpukang magaganap ng inyong malaginto sa kanyang mayahin. Paano, Kano? Patatarian na ba natin ang inyong mga panabong upang nang sa ganoon ay maumpisahan na kaagad ang magaganap na salpukan? Ang singit namang pagkakasabi ni Mang Rufino. Mabilis namang sumagot sa kanya si Itay, nang sa ganoon ay maiwasan nilang makarinig pang muli ng mga hindi magagandang salita mula sa mabahong bibig ng kanyang pinsang si Claudio. Dumistansya na nga ang mga ito sa amin, at nakita ko pang parang siraulong pagisi-ngisi at pailing-iling itong si Mang Claudio. Kinargahan na nga ni Mang Iko ng tare ang paanan ng aming malaginto, kung saan ay nagdulot na naman yon ng bulong-bulungan at ingay sa labas ng sabungan. Ganoon din ang nooy kasalukuyang masasaksihang ginagawa ng isa sa mga kasamahan ni Mang Claudio. Nagmamadali itong ikinakarga sa mayahin ni Mang Claudio ang kanyang hawak na tari. Naging abala na ang Kristo sa pagkulikta ng mga perang pusta. Agresibong agresibo at parang atat na sa laban ang mayahin ni Mang Claudio. Manang-mana ito sa kanyang walang hiyang amo. Siga ito, Sir Jess, kung umasta. Taliwas naman yun sa aming malaginto dahil kalmadong-kalmado lamang ito na para bang hindi ito kakikitaan ng takot sa kanyang magiging laban. Masamang-masama ang tinging ipinupukol sa aming grupo nitong si Mang Claudio. Masama pala ang kanyang ugali. Kabaliktaran siya ng pag-uugali ni Mang Rufino. Halos pareho ang naging labanan ng pusta sa tigmagkabilang panig. Palibhasay, marami talagang mamumusta at mga magsasabong doon ang higit na mas nakakakilala sa mga panabong nitong si Mang Claudio. Alam nilang malakas ito kung pumalo at mabilis kung umarangkada ng pag-atake, at pagkatapos na makumpleto ang mga pustay, ay pinagharap na nga sina Itay Cano at si Mang Claudio sa gitnang bahagi ng sabungan. Hawak nila ang kani-kanilang mga panabong. Pagmasdan mong maigi, Cano.
ang hitsura nitong aking mayahin. Pagmasdan mong maigi. Dahil ito, ang panabong na magpapanginig sa iyong malaginto. Ha 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 ha. Angas na pagkakasabi ni Mang Claudio kay Itay Kano. Ganoon pamay, hindi siya pinapansin ni Itay. Pinagharap na nga nila ang dalawang panabong. Tumuka kaagad ng sunod-sunod sa ulo ni Malaginto ang mayahin ni Mang Claudio. Sinyalis na ito'y palaban talaga. Gumanti ng tuka sa kanyang ulo si Malaginto. Mahina lamang yon, ngunit may diin. Nakita ng lahat kung papaano nagliparan ang kanyang mga balahibo sa kanyang ulo nang binitawan ni Malaginto ang pagkakakapit ng kanyang tuka sa kanyang ulo. Pansin ng lahat na parang nasaktan doon ang mayahin ni Mang Claudio dahil sa medyo ito'y napaiktad. Dahil doon ay magkasabay na nga nilang binitawan ng marahan sa lupang sahig ng sabungan ang dalawang panabong. Muling naging alerto ang lahat ng mga panabong sa labas ng sabungan. Nagputakan at tumilaok ang iba sa kanila. Kabadong-kabado kaming lahat, Sir Jess, dahil pagkalapat ng mayahin sa lupay ay otomatiko nitong inatake ang aming Malaginto. Napaatras palayo sa kanya si Malaginto, subalit nananatili lamang itong nakikiramdam sa kung anong susunod na hakbang ang gagawin ng mayahin. Nabigla kaming lahat, Sir Jess, nang ibinaling namin lahat ang aming paningin sa kinapwepwestuhan ni Mang Claudio dahil nakita namin itong nakadapa na sa gilid ng ruweda at nag-asal bayawak na ito habang nakatitig sa kanyang mayahing panabong na parang kinukontrol niya ang kanyang mayahin. Pilit na iniaabot ng kargang tari ng mayahin ang aming Malaginto, ngunit hindi niya ito magawang patamaan dahil sa bawat ginagawa niyang pag-atake ay siya naman paglayo sa kanya at pag-ilag ng aming alagang Malaginto na parang naghahanap lamang ito ng tamang pagkakataon. Pumuelo ang mayahin ni Mang Claudio at lumipad papalapit sa aming Malaginto. Ngunit sa halip na umilag si Malaginto'y sinabayan niya ito sa ere. Bumuka ang kanyang tigmagkabilang pakpak at kanya itong ipinapagaspas. Kasunod na ay ang pag-angat ng kanyang dalawang mga paa sa lupang sahig ng sabungan at nang silang dalawa ay magpag-abot na sa ere ay nanlikhayo ng malalakas na pagaspas at pagbalot ng kanilang mga pakpak sa isa't isa. Hiyawan ang lahat ng mga nakasaksi dahil sa pareho silang mabilis, dahilan upang hindi namin maaninag kung sino sa kanila ang may tama ng tari o kung sino ba ang napuruhan sa kanilang dalawa. Nakaawang na ang bibig ni Mang Rufino maging ng iba pang mga tao sa labas ng sabungan, samantalang si Itay ay hindi ko kinakitaan ng matinding pagtataka. Nananatili lamang itong kalmadong-kalmado sa mga nangyayari sa dalawang panabong at nang ibalig ko ang aking paningin sa lupaw nakadabang. Nag-asal bayawak na si Mang Claudio ay nakita ko itong pawisan na at nagtatagak-taka na ang kanyang mga pawis sa kanyang noo. Taliwas yun, Sir Jess, kay Mang Boy at kay Mang Abraham na meron ding mutyang galing sa bayawak dahil si Mang Claudio na may mutyang galing din sa bayawak ay pinakitaan namin lahat na magkakapatid ng hitsuran. Parang hirap na ito, hindi na maipinta ang kanyang hitsura at parang nahihirapan na ito sa kanyang ginagawang ritual hanggang sa pagkatapos na magpalitan ng pagpalo ng aming Malaginto at ng mayahin ni Mang Claudio sa ere ay magkasabay silang magkahiwalay na bumagsak sa sahig ng sabungan. Paglapat ng mga paa ni Malaginto sa lupang sahig ng sabungan ay pumustura kaagad itong brusko na nakatayo lamang at hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito hinihingal, Sir Jess, samantalang ang mayahin ni Mang Claudio pumustura kaagad itong parang papasugod sa aming Malaginto. Ngunit hinihingal na ito, Sir Jess, na kagaya ng kanyang among si Mang Claudio. Hindi gumagalaw si Malaginto, ngunit
nananatiling hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa mayahin ni Mang Claudio na puno ng nakabibinging katahimikan ang labas ng sabungan, hanggang sa bigla na lamang na may sumirit at pumatak na dugo sa parting ilalim o parting tuwitan ng mayahin ni Mang Claudio. Paglaoy ay meron kaming nakitang parang nakalaylay doon, at medyo mahaba ito, Sir Jess, at parang isa itong parte ng kanyang lamang loob, isa pala itong bituka. Medyo lumaylay na ang kanyang bituka, ganoon pa may katakatakang ay hindi pa rin ito kakikitaan ng pagkaduwag sa labanan. Dahil sa mabilis niyang inatake ang aming malaginto na kahit pa'y hila-hila na niya ang kanyang bituka, matapang ang mayahin, Sir Jess. Hindi katulad ng ibang panabong na kapag ka nakakaramdam na ng hapdi sa kanilang katawan, tumatakbo na ang mga ito. Iniangat nito ang kanyang baang may tari at binalak nitong ibaon yun kay Malaginto. Ngunit naiwasan yun ni Malaginto sa paraang tumalon si Malaginto at bigla na lamang sumilong sa kanya ang mayahin, at pagbagsak niya sa sahig ng sabungan ay mabilis siyang piniktusan ni Malaginto ng isang malakas na pagpalo ng kanyang kargang tari sa kanyang parting puwitan. Ang nooy nakatalikod na mayahin, binutas ng kanyang kargang tari ang puwitan ng mayahin at winasak yun ng kanyang kargang tari, dahilan upang mas lalo pang ang iniluwa ng kanyang sugat ang kanyang mga bituka. Napasubsob na ang kaawa-awang mayahin sa sahig ng sabungan, kasabay naman naoy ay siya namang pagbagsak ni Mang Claudio sa sahig ng sabungan, at halos hindi na ito makabangon pa, Sir Jess. Kung kaya't pilit siyang inalalayan ng kanyang mga kasama upang siya'y makatayo, banaag ang pagkadismaya at panghihina ng kanyang hitsura. Samantalang ang mayahin ay nagpilit pa rin tumayo, kahit pa'y ito'y makikita ng nanghihina at parang malapit ng bawian ng buhay. Matapang ito, Sir Jess, matapang ang mayahin. Nakahanda siyang lumaban patay man kung patay. Nakatalikod naman sa kanya ang aming Malaginto habang ito'y makikitang hindi gumagalaw. Ngunit mariin itong pinakikiramdaman ang mayahing nooy. Malapit ng malagutan ng hininga, hindi rin ang tagal nang suriin ng sentensyador ang mayahin ni Mang Claudio, ay wala na itong buhay. Panalo ang aming Malaginto. Muli kaming nagyakapang magkakapatid. Tumalon-talon naman sa sobrang tuwa sila Mang Octavo at maging ang magtataring si Mang Iko. Sa kahangahangang ipinakita ni Malaginto, nagpalakpakan at nagsigawan. Ang mga mamumustang pumusta sa aming Malaginto. Kinakitaan naman si Itay Kano ng labis-labis na saya dahil sa pagkapanalo ni Malaginto. Nakangiti siya habang hawak niya at hinihimas ang nooy. Inaalisa na ng taring si Malaginto. Muli naming nakitang papalapit sa aming grupo sila Mang Rufino. Kasama nito ang kanyang pinsang may mutyang galing sa balat o nagsangang buntot ng bayawak na si Mang Claudio. Medyo maganda na ang kanyang kalagayan at medyo naging maamo na ang kanyang hitsura, at nang sila'y tuluyan na nga makalapit kina Itay ay naguwika itong si Mang Rufino kay Itay na, "Wala talaga akong masasabi, Kano, sa iyong alagang panabong na yan. Sa ipinakita niyang laban ngayon ay nagbago na ang aking isip, Kano. Hindi ko na ibabangga pa sa iyong Malaginto ang aking mga panabong. Nakakamangha, Kano, ang panabong mong yan. Diba, Pinsang Claudio?" Uwi ka ni Mang Rufino sa amin, maging sa kanyang pinsang, si Mang Claudio. Sumagot naman ito at sinabi, "Oo, Pinsang Rufino. Kano, pasensya ka na sa mga sinabi ko sa iyo kanina, lalo na sa ginawa kong pamimintas at pagmamaliit sa iyong Malagintong panabong na totoong ang kahanga-hanga, makipaglaro, at totoong hari ng sabungan. Kano,
Narito ang aming natalong mayahin. Pasensya na ulit sa inyo. Uwi ka ni Mang Claudio kay Itay at iniabot niya kay Itay ang wala ng buhay na mayahin. Walang anuman yun, Claudio. Nagpapasalamat din ako sa iyo, Claudio. Dahil sa taglay mo ang ugaling nararapat lang na maging ugali ng isang taong sabongero. At yun ay ang matuto tayong tumanggap ng ating pagkatalo. Maraming salamat sa iyo, Claudio. Lalo na nga sa iyo, Rufino. Sagot sa kanilang dalawa ni Itay na siya namang makikitang pagtango-tango ni Mang Octavo, unang mga kaibigan ni Itay, bilang pagsang-ayon sa lahat ng mga sinabi sa kanila ni Itay. Dahil yun naman talaga ang dapat na maging ugali ng isang natalong sabongero. Tama ka sa mga sinabi mong yan, Kano. Isa lang ang nasa isip ko ngayon. Isa lang ang alam kong dahilan kung bakit natalo ang aming mga panabong sa iyong malagintong yan. Siguro'y dumating na ang panahong kinakailangan na natin, Pinsang Claudio, na magpaalam sa ating mga mutyang tangan para sa ating mga panabong. Nangyari na, Pinsan Claudio, ang mga sinabi sa atin ng ating mga magulang noon na oras na matalo o masumpa ng isang sabongero ang ating mga mutya gamit ang kanyang panabong ay tuluyan na nga itong mawawalan ng bisa. Natatandaan mo pa ba yan, Pinsan Claudio? Ang paliwanag ni Mang Rufino kay Itay, lalo na nga sa kanyang pinsang buong si Mang Claudio. Tumango-tango naman sa kanya si Mang Claudio bilang tanda ng bukal sa loob na pagsang-ayon niya sa lahat ng mga katagang sinabi ni Mang Rufino sa kanya. Pagkatapos nooy ay nagpaalam na muli ang mga ito na uuwi na sila sa bayan. Kanoon din kami nila Itay. Hindi na rin kami nagtagal pa sa sabungang yon. Pagkatapos nila Itay na makuha ang pustang kanilang napanalunan ay muli kaming magkakasamang umuwi pabalik sa tahanan nila Mang Rudy at iniwan naming nagpatuloy ang sabong sa sabungang yon at ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa labas ng sabungan. Bulong-bulungan, uusap-usapan nila tungkol sa aming alagang panabong na si Malaginto. Masaya kaming lahat na nag-uusap at nagkwikwentuhan sa daan tungkol sa naging laban ni Malaginto sa mayahin ni Mang Claudio habang tinatahak na namin ang daan pabalik kina Mang Rudy. Nang biglang sa unahan ng aming daang nilalakaray, may natanaw kaming 5 mga kalalakihang halos kaidaran lamang din nila Itay Kano. Pasalubong na kami sa kanila at may napansin kaming ang isa sa kanila ay may hawak-hawak at merong hinihimas na isang manok panabong at isa itong abuhin. Parang Rode, parang Iko, kilala mo ba sila? Ang tanong ni Mang Octavo kay Mang Rode at Mang Iko. Sumagot naman ang mga ito at sinabing, hindi, parang Octavo. Bago lang sa akin ang kanilang mga itsura. At nang sila'y nasa aming mismong tapat na ngay, tumigil ang mga ito at nagwika ang isang mamang may hawak na isang amuhing panabong kay Itay nang, ikaw ba si Kanang? Ang may-ari ng panabong na isang malagintong nasa loob ng iyong bitbit na bayong. Ang malagintong tinawag o nabansagang hari ng sabungan? Seryosong tanong niya kay Itay. Sumagot naman ng maayos sa kanya si Itay at sinabi niya sa kanyang, magandang araw sa iyo at sa iyong 4 na mga kasama. Ako nga si Kano. Ano ba ang nais niyo't naitanong mo? Ang tungkol sa aming alagang malagintong panabong. Sagot sa kanya ni Itay at pabalik tanong. Sumagot naman sa kanya ito nang, Kano, ako si Raimundo. O mas kilala ako sa aming samahan na si Kamundoy. Kano, nais ko sanang humingi sa iyo ng isang pagkakataon na kung okay lamang ba sa iyong itapat ko sa iyong malagintong panabong sa susunod na linggo itong aking abuhing panabong. Yun na may, kung okay lamang sa iyo. Nakita ko si Itay Kano na para bang bahagya muna itong napaisip. Napaisip ito ng malalim. Hindi muna siya nakasagot sa kung anong sasabihin niya sa kanyang kaharap na nagpakilala sa kanya sa pangalang si Mundoy. Hindi niya kilala ito
Subalit alam niyang isa rin itong magsasabong at ramdam niyang katulad ng dalawang magpinsang tanyag na mga sabongerong si Mang Rufino at si Mang Claudio meron din itong tangang mutya para sa kanyang dalang abuhing panabong. Nang bigla na lamang parang naglilikot si Malaginto sa loob ng kanyang dalang bayong, dahilan upang matuon sa kanya ang aming mga atensyon. Kabilang na nga doon ang panig. Ang panig ni Mang Mundoy. Mabilis itong sinuri ni Itay. Sinilip niya ito at kalaunay napagpasyahan na nga niyang ilabas ito sa loob ng kanyang bayong. Pagkalabas nito'y lumantad sa panig ni Mang Mundoy ang kabuuan ng aming Malaginto. At kagaya ng inaasahan, manghang-mangha ang mga ito sa postura ng aming Malaginto. Bigla namang naging agresibo ang abuhing. Panabong na nooy kasalukuyang hawak ni Mang Mundoy. Pilit itong nagpupumiglas sa kanyang mga kamay na para bang gustong-gusto na niyang hatakihin si Malaginto. Samantalang kapansin-pansin talagang kagaya ng inasal ni Malagintoy nang inalok ni Mang Rufino si Itay noon sa sabungan. Naitapat ni Itay si Malaginto sa panabong ni Mang Claudio. Ito na mismo, Sir Jess. Ito na mismo ang tumugon o sumagot sa nais na mangyari ni Mang Mundoy. Marahan niyang tinuka-tuka ng dalawang magkasunod ang hinlalaking daliri ni Itay sa paraang pilit niya itong inaabot. Pagkatapos ay, Mundoy, sige. Pumapayag na ako sa nais mong mangyari. Ngayong darating na linggo ay may magaganap na sabong sa aming mismong baryo. At kung okay lang sana sa inyo'y doon tayo magkita. Sa ganap na 2:00 ng hapon. Sa isinagot na yun sa kanila ni Itay ay kinakitaan ang mga ito ng matinding kasabikan. Lalong-lalo na nga ang seryosong si Mang Mundoy. Kung kaya't maraming salamat sa iyong ginawang pagpapaunlak. Aasahan ko yan. Paano? Tutuloy na kami. Tutuloy na kami sa aming pupuntahan. Salamat muli. Ang wika ni Mang Mundoy kay Itay. Pagkatapos ay paisa-isa na nga ang mga itong nagpatuloy sa kanilang ginagawang naudlot na paglalakad. Ganoon rin kami nila Itay. Pagkatapos niyang maingat na ibinalik sa loob ng kanyang sariling pag-aaring bayong ang aming alagang si Malagintoy, ay nagpatuloy na rin kami sa aming ginagawang paglalakad pabalik sa tahanan ni Mang Rudy. Sa daan pa lang, habang kami ay naglalakad, ay biglang, Teka lamang, paring Rudy, paring Iko. Talaga bang hindi nyo kilala kung sino ang grupong yon? O ang ibig kong sabihin ay ang grupo nila Mundoy? Kasi mga pare, nakita ko silang pinunteriya ang daang papuntang mga kakahuyan. Lumihis sila pare. Lumihis sila pare ng daan. Ibig lamang talaga sabihin mga pare ay hindi sila taga rito. O sa mismong sityong ito. May pagtatakang tanong ni Mang Octavo sa dalawang kaibigang, sina Mang Rudy at Mang Iko. Hindi naman siya binigo ng dalawang kaibigan dahil, Mang, totoo niyan paring Octavo, hindi talaga Katunayan ngayon pa lamang namin sila nakita dito sa aming sityo. Sagot sa kanya ni Mang Iko, na siya namang dagli ang pagsang-ayon sa kanyang mga sinabi, itong si Mang Rudy. Samantalang nananatili lamang na nakikinig si Itay sa batuhan ng kanilang mga pag-uusap. Ganoon pa may, ang pakiramdam ko noon, maging ng aking dalawang mga kapatid, ay isang mabuting sabongero, itong si Mang Mundoy. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang idinidikta ng aking isip sa aking sarili. Dahil sa siguro maayos itong makipag-usap kay Itay. Hindi siya katulad ni Mang Claudio na sobra-sobra ang baho ng kanyang bunganga kung ito'y magsalita. Umpisa pa lamang ng kanilang paghaharap ni Itay Kano. Bit-bit kong muli ang bihag na mayahin nang biglang sa unahang muli ng daang aming nilalakaray, may nakita kaming sa tingin ko dalawang mag-asawang pareho ng maedad o talagang masasabi kong nasa katanghalian na ng kanilang mga buhay. May bit-bit ang mga itong sa tingin ko tigi-isang bayong at parang may kung anong mga nakapaloob doon. Unang pumasok sa isip kong marahil ay residente ang mga ito sa naturang sityong aming pinanggalingan.
At marahil ay galing sila sa mismong baryo, sa baryo nila Mang Rudy o di kaya'y sa aming bayan upang mamili ng mga pangangailangan sa loob ng kanilang tahanan. Natatanaw ko silang papasalubong na sa amin at natitiyak ko sa aking sariling napansin din sila nila Itay, maging ng aking dalawang kapatid, hanggang sa... Oh, tika lang mga pare, parang ang mag-asawang sina Tatang Birhil at si Nanang Pansita itong ating makakasalubong sa daan. Residente sila mga pare ng sityong ating pinanggalingan. Bigla ang pagkakasambit nitong si Mang Rudy habang makikita na itong nakatanaw sa dalawang matanda na katulad naming lahat. Tamang-tama, paring Rudy. Bakit hindi natin subukang magtanong sa kanila? Dugsong na wika naman nitong si Mang Clarito kay Mang Rudy. Dahilan upang... Teka lang paring Clarito. Hindi kita maintindihan. Ano bang oo, alam ko na. Paring Rudy, wala namang masama kung ating susubukang magtanong sa kanila kung sino nga ba si Mundoy o ang kanilang grupo, taga saan nga ba sila, at kung ano-ano pang maaari nating malaman tungkol sa kanila. Ang may pagkatsismosong pagkakasabi naman ni Mang Octavo kay Mang Rudy, hanggang sa tuluyan na nga ang mga itong makalapit sa amin at makikita nang nasa harapan na namin ang dalawang mag-asawang matanda, at ganoon din kami sa kanila. Pansamantala kaming lahat na huminto at nag-uwika itong si Mang Rudy sa kanilang dalawa nang... Magandang araw po sa inyong dalawa, Tatang Birhel. Ano po bang laman ng inyong tig-isang mga dalang bayong na yan? At parang ang bigat naman po ata niyan. May pag-uusisa, ngunit magalang na pagkakatanong nitong si Mang Rudy sa dalawang matanda. Samantalang isa-isa naman kaming lahat na binati silang mag-asawa. At nagmano pa kaming tatlong magkakapatid sa kanilang dalawa dahil sa isa pa yon sa mga mahahalagang itinuro sa amin ng aming ama-amahan o stepfather na si Itay Cano, ang matutong rumispeto sa kapwa, kakilala man namin o hindi, lalong-lalo na nga Sir Jess, sa mga matatanda na katulad na lamang nila Lolo Birhil at Lola Pansita. Ngumiti muna sa aming lahat ang mag-asawa. Kasunod ay nag-uwika itong si Lolo Birhil kay Mang Rudy nang... Nanggaling kami sa ating bayan, Rudy. Namili kaming mag-asawa ng kaunti para sa aming pangangailangan sa loob ng aming maliit na tahanan. Inani ko kasi ang kaunting bunga ng aming mga tanim na mga mais, at yung kaunting perang naging binta ay siya itong aming pinamili. Pagkatapos na banggitin yun sa amin ni Lolo Birhil, ay nakita kong marahang lumapit sa kanilang mag-asawa, si Itay Cano, at humingi siya ng pahintulot sa kanilang dalawa at sinabi nitong, Tatang Birhil, maaari ko bang masilip kung ano pong mga laman ng inyong tig-isang dalang mga bayong? Uwi ka sa kanila ni Itay. Pumayag naman ang dalawa sa nais niyang mangyari, at doon ay nakita ni Itay kung anong laman ng mga bayong. Nakita niyang meron itong lamang bigas, mga isda, at iba pang mga kailangan sa kanilang kusina. Napansin din ni Itay na pudpud na ang tsinilas ng mga ito at ginawa na lang ng paraan ng mag-asawa upang humaba pa ang buhay ng kanilang mga tsinelas, kung kaya't medyo nakaramdam ng habag sa kanila itong si Itay Cano dahil sa hindi man sabihin sa kanila ng dalawang matanda ang totoong dahilan. Ngunit alam niyang kanilang mas inuuna ang bumili ng mga pagkain para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan kesa sa iba pang mga bagay. Pumunta silang bayan at bumalik na suot-suot nila ang pudpud na pag-aaring mga tsinelas. Dinukot ni Itay ang loob ng kanyang malalim na bulsa at naglabas siya ng pera. Pagkatapos ay magalang niya itong iniabot sa dalawang matanda. Tatang Birhil, Nanang Pansita, tanggapin niyo po sana ang maliit na halagang ito. Alam ko pong hindi po ito kalakihan, ngunit ito po itaos sa puso kong ibinibigay sa inyo upang kahit po papaano'y may maidagdag kayo sa inyong pang-araw-araw na mga gastusin. Sige na po, Tatang Birhil, Nanang Pansita,
Totoo pong lahat yun, Sir Jess. Dahil ito pong si Itay Kano, simulat sa pool ay hindi niya ugaling pumusta ng sagad o yung katulad ng ibang sabongeroy. Malakihan ang perang kanilang ipinupusta, kanya yung pinatunayan mula pa man noong una hanggang sa mga naging laban ng aming malaginto. Makailang beses pa naming nakitang tumanggi sa kanya ang dalawang matanda. Ngunit kalaunay, nakumbinsi rin niya ang mga ito. Nakita pa naming lahat sa kung papaanong medyo tumulo ang kanilang mga luha at kung papaano nila ito pasimpleng pinunasan gamit lamang ang kanilang mga palad. Naiiyak ang mga ito sa ginawang yun ni Itay, kung saan ay sinundan rin yun o ginaya ng 4 pa niyang mga kaibigang sinamang Oktabo. Isa-isa ring dumukot at parang naantig ang puso ng mga ito at buong pusong iniabot sa dalawang matanda ang mga perang kanilang dinukot sa kanilang mga bulsa. Hindi na rin namin napigilan pa ang emosyong aming nararamdaman, lalo na't nang marinig naming lahat kung ano ang sinapit o naging kapalaran nila sa kanilang mga anak. Nalaman namin yun, Sir Jess, ng mismong sandaling yon, sa mismong bibig ni Lolo Berhel. Wala kaming ipinakitang masama o kung ano pa mga hindi magandang pagpapalaki sa aming 4 na mga anak. Pinalaki namin sila sa paraang alam naming yun ang tama. Iningatan, inalagaan, at hindi kailanman ipinakita sa kanilang hindi namin sila mahal. Pero hindi namin alam kung bakit lumaki silang lahat na naging matitigas ang kanilang mga ulo. Lumaya silang 4. Pinagsasalitaan nila kami na kanilang mga magulang ng mga hindi magaganda. Hindi nila kami iginalang. Higit sa lahat, ang pinakamasakit at hindi namin matanggap ay nang sabihin nilang ikinakahiya nila kaming maging mga magulang dahil sa kami raw ay hindi marunong magbasa at magsulat. Wala raw kaming pinag-aralan. Mangmang ang tingin nila sa aming mag-asawa. May ilang taon na silang umalis dito. Ilang taon na rin nila kaming pinabayaan. Halos hindi kami makapaniwala, Sir Jess, nang marinig naming binanggit sa amin yon ni Lolo Berhel. May ganoon palang mga anak, ikinahihiya at tinatratong basura ang kanilang mabubuting magulang. Dahil doon ay paunti-unting sumasariwa sa aming mga isip si Itay Tinoy. Kumusta na kaya ang aming ama? Inaamin po namin, Sir Jess. Nangungulila pa rin kami sa kanya. Nasasabik na kaming makita siya na kahit pa'y naging ganoon siya kasama sa amin na kanyang totoong pamilya. Alam po namin yon, Tatang Berhel, Nanang Pansita. Ang naging kapalaran niyo po sa inyong mga anak. Pero wag na wag po kayong mag-alala. Maaaring may panahon din para sila'y matauhan at mabulay-bulay nilang mali ang kanilang ginawa sa inyo. Dinig naming wika sa kanila ni Mang Iko. Hindi namin inaasahang hahantong sa ganoong kadramang tagpo. Ang plano lang sana naming itanong sa kanila kung sino nga ba si Mang Mundoy o kung kilala ba nila ang kanilang grupo. Tatang Berhel, Nanang Pansita. Kilala niyo po ba kung sino si Mundoy o si Kamundoy o ang kanilang grupo o samahan? Tanong ni Mang Oktabo na nooy. Panay na ang punas sa kanyang napanot at kumikintab na ulong pawisan. Bigla namang napabulalas at naging larawan ng pagtataka itong si Lolo Berhel at maging ang kanyang asawang si Lola Pansita. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang paningin sa dalang bayong ni Itay Kano at nagwikang, Si Mundoy o si Kamundoy? Bakit niyo nabanggit ang pangalan niya, mga iyo? Ang medyo nanginginig at banaag ng pagtatakang pagkakatanong sa kanila ni Lolo Berhel. Opo, Tatang Berhel. Kasi po kanina ay nauna po namin silang nakasalubong dito sa daan. 5 po ang bilang nila at yun nga po. Nagpakilala ang isa sa kanila dito sa aming kumparing si Paring Kano na siya raw ay si Raimundo o si Kamundoy. At may hawak ito at hinihimas na isang abuhing panabong
Yun bang abuhing kulay pula at medyo may pagka-dirty feet o dirty look ang mga paa ng kanyang abuhing pula? Paliwanag naman nitong si Mang Rudy kay Lolo Berhel dahilan upang kaya nga po, Tatang Berhel, at humihingi po siya ng isang pagkakataong makabangga ng kanyang pulang abuhin ang panabong ni Paring Kano na isang malaginto. Dugsong panguwika ni Mang Iko kung kaya't hindi nakapagtataka yun, Iko, Rudy. Dahil sa yun talaga ang ugali na kanyang minana sa kanyang yumaong amang si Alvaro. Si Alvaro, na isang sabongerong pinuno ng mga rebelde at isang tanyag na magsasabong noong kabataan ko, kung saan ay meron itong mutyang tangan sa kanyang katawan, hindi lamang pamproteksyon sa kanyang sarili, kundi ginagamit niya yon at palagi ang dinadala sa bawat sabungan. Ang mutyang kung tawagin ay trabungko, isang maliit na batong malakristal kung titingnan, at nakuha niya yon sa mismong ulo ng isang mabangis na ahas gubat. Naging mabisang mabisa yon sa bawat manok panabong na kanyang dinadala sa bawat sabungan. Kanya yung isinusubo sa kanyang panabong upang magkaroon ng bisa, at nang namayapa si Alvaro ay usap-usapang kanyang ipinamana sa kanyang nag-iisang anak na si Mundoy hindi lamang ang pamumuno sa kanilang samahan, kundi ipinamana niya kay Mundoy ang kanyang mutyang trabungko. Kano, pili lang ang mga sabongerong kanyang hinahamon, dahil ang mga tulad mong sabongerong may mga panabong na katulad ng iyong malagintong yan ang gusto niyang makabangga ng kanyang mga panabong. Marahil ay nabalitaan na niya ang tungkol sa iyong malagintong hari ng sabungan o hari ng salpukan. Kaya siya naparito. Heto pa, Kano, ang balita ko'y wala pa ni isang mga sabongerong katulad mo at ng iyong panabong ang nakakatalo sa kanyang mutya at dalang panabong. Ang mahabang revelasyon sa kanila ni Lolo Berhel. Ibig po bang sabihin, Tatang Berhel, ay nanganganib ang aming malagintong ito, ha, Tatang Berhel? Dinig naming bigla ang pagkakatanong ni Mang Clarito kay Lolo Berhel, samantalang kaming magkakapatid noon ay nakakaramdam na ng matinding ngalay ng aming mga paa kakatayo, dahil sa kasalukuyan kaming makikita noong nasa gitnang bahagi ng daan, mabuti na lamang at malilom sa parting yon dahil sa mga naglalakihang punong kahoy doon at mga nagkakapalang mga dahon. Hindi ko masasagot yan ngayon. Teka lang, teka lamang, Kano. Maaari ko bang makita at mahawakan kahit saglit lang yung iyong panabong? Hindi ko pa kasi nakikita yan. Naririnig ko lang yan sa mga usap-usapang. Naririnig ko lamang yan sa mga usap-usapan ng mga sabungero dito sa aming baryo o sityo. Dahil sa yan ang palaging paksa, ibinibida at paulit-ulit na bukang bibig ng mga sabungerong lasinggero dito sa aming sityo. Walang pagdadalawang isip namang sinunod siya ni Itay Kano. Maingat na nga niyang inilabas si Malaginto mula sa loob ng kanyang bayong, at nang makita yon at mahawakan ni Lolo Berhel ay napabulalas ito ng hindi! Ang malagintong ito! Ay hindi! Akala ko ay isa lamang itong pagkaraniwang panabong, Kano. Nagkamali pala ako. Dahil, Kano, isa itong mataas na uri ng panabong. Tugmang-tugma ito, Kano, sa mga ikinikwento sa akin noon ng aking amang isa ring sabungero. Hindi ko talaga inaasahang ito ay totoo. Manghang pagkakasambit ni Lolo Berhel kay Itay. Ano po bang ibig niyong sabihin, Tatang Berhel? Nalilitong tanong ni Itay sa kanya. Kano, ayon sa aking ama, ang malagintong ito ay magbibilang ng panalo. Kaya, sa tingin ko, mukhang mahihirapan si Mundoy na sumpain ang malagintong ito. Hindi ito isang ordinaryong panabong lamang, kundi hindi na naituloy pa ni Tatang Berhel ang kanyang sasabihin, dahil bigla na lamang umihip
ang hangin sa paligid at ramdam naming lahat ang lamig noon nang ito'y dumampi sa aming mga katawan kung kaya't Basta! Iyo, kano, magbibilang ng panalo ang panabong niyong ito. At ang tungkol sa ugaling mayroong taglay si Mundoy ay huwag na huwag kayong mag-alala. Dahil katulad ng kanyang amay, isa siyang mabuting sabungero. Paano mga iyo? Mukha at ang napapalaot na tayo dito sa daan. At mukhang kinakailangan na naming umuwi. natataranta at nagmamadali niyang pagkakasabi sa amin at pagkatapos ay maingat na nga niyang iniabot kay Itay Kano si Malaginto at paulit-ulit silang nagpasalamat kina Itay dahil sa perang ibinigay ni Itay sa kanila. Hindi naman sila pinigilan pa nila Itay at nagpasalamat na lamang sila Itay sa kanya dahil sa mga mahalagang impormasyong kanilang nalaman tungkol kay Kamundoy. Nakita pa namin si Lolo Berhil na maya't maya ang lingon kay Itay Kano at sa aming alagang si Malaginto. Nagpatuloy na nga kami sa aming naudlot na ginagawang paglalakad. Ilang sandali pa'y narinig kong nagwika itong si Mang Octavo tungkol kay Lolo Berhil nang, Mga pare, talagang nagtataka ako sa mga nakita kong inaasal ni Tatang Berhil kanina. Kasi parang meron siyang gustong sabihin tungkol kay Malaginto. Pero parang hindi niya maituloy. Nagtatakang pagkakasabi niya sa amin. Siya nga, mga pare. At saka yung biglaang pag-ihip ng hangin kanina. Ano kayang hiwaga yon? At parang may kakaibang dalang lamig sa aking katawan. Ang ihip ng hangin na yon. Pakiramdam ko tuloy mga pare, ay bukod sa ating lahat ay para bang meron pang ibang tao sa ating paligid kanina. Dagdag ring pagkakasabi ni Mang Clarito kung saan ay sumang-ayon kaming lahat sa kanyang mga sinabing yon dahil sa yun din ang aming pakiramdam ng mga sandaling yon. Hanggang sa kami ay makarating na nga sa labas ng pinto ang bakod nila Mang Rudy. Kagaya ng nakaraay, maingat naming inilagay sa parting gilid ng malawak na kusina nila Mang Rudy ang aming bayong kung saan ay naroon si Malaginto. Muli naming nakitang naglagay ng mga pinggan at mga pagkain si Aling Tisay sa kanilang medyo mahabang mesa at maging mga upuan. At pinaspasang muli naming magkakapatid ang kanilang mga handang pagkain para sa aming lahat. Pagkatapos ay hindi rin kami nagtagal pa sa kanila. Nagpaalam kami sa kanilang mag-asawa na kinakailangan na naming bumalik sa aming sariling baryo. Narinig pa naming sinabi ni Itay kina Mang Rodi at Mang Ikong, hagaahan nilang pumunta sa aming baryo sa araw ng linggo para sa magaganap na paghaharap ni Malaginto at ng abuhing pula ni Mang Mundoy. Masayang tumango-tango ang mga ito at pagkarating namin sa bungad ng aming baryo'y nag-uwi ka itong sila Mang Octavo at Mang Clarito kay Itay na kung pwede bang mag-inuman sila sa aming mismong tahanan. Pumayag naman si Itay sa kanila, ngunit haharap lang siya sa kanila upang makipagkwentuhan, hindi para uminom. Natuwa ang dalawa at pagkatapos ay muling nagpaalam ang mga ito sa amin. Natutuloy na sila sa kanilang tahanan at babalik na lamang sa amin pagpatak ng alas 5 ng hapon upang sila'y uminom ng tuba sa aming mismong tahanan. Muling naging masaya si Inay at kaming lahat nang aming ibinalita sa kanya ang naging tagumpay ng aming Malaginto. Naging abala si Inay sa kusina upang gataan na ang dala naming bihag. Tahimik si Itay na para bang malalim ang kanyang iniisip, marahil dahil doon sa mga katagang na udlot na sasabihin sana ni Lolo Berhil tungkol sa aming alagang si Malaginto o di kaya'y ang tungkol sa magaganap na banggaan o paghaharap ni Malaginto at ng abuhin ni Mang Mundoy. Mabilis na lumipas ang mga oras at pagpatak ng alas 5 ng hapon ay nakita kong papasok na sa loob ng aming bakuran sila Mang Octavo at Mang Clarito. May dala ang mga itong 1 galon at kalahating tuba. Pumuesto kaagad sila sa aming balkonahe at nagharap-harap sila nila Itay. Makikita na ang umuusok na babasaging mangkok
sa maliit na mesang nasa kanilang mismong harapan kung saan ay ang laman ng mangkok na yon ay ang ginataang bihag. Kwentuhan ang maririnig sa kanila at talagang nangingibabaw ang boses ng dalawang kaibigan ni Itay. Panigurado, paring paniguradong walang binatbat ang abuhing pulang yon ni Kamundoy sa ating malaginto. Di ba, paring Tarito? Uwi ka ni Mang Oktabo. Ngunit, Totoo yan, paring Oktabo. Alam mo pare, naniniwala ko sa mga sinasabi ni Tatang Birel tungkol sa ating panabong na isang malaginto. Totoong magbibilang ng mga panalo ang ating malaginto. uwi ka ni Mang Clarito, kay Itay at kay Mang Oktabo. Totoo yan mga pare. Yan din ang nasa isip ko. Siyempre. Kaya lang ang inaalala ko ay kung gaano nga ba kabangis o kabisa ang trabungkong mutya o monakristal na batong galing sa ulo ng isang mabangis na ahas sa abuhing panabong ni Mundoy. Sagot sa kanila ni Itay. Sos, parang kano. Wala yan. Kahit sino pa at kahit anong mutya pa ang kanilang ikarga sa kanilang mga panabong, samahan pa nila yon ng ritual na kagaya ng ginawa ni Claudio at maging ng mga osal, ay natitiyak kong hindi uubra yon sa ating malaginto. Iyari nga parang kano. Ang sabi pang muli ni Mang Oktabo kay Itay. Ngunit, hindi pa rin talaga mawala-wala sa isip ni Itay ang kabahan at mag-alala na katulad naming magkakapatid para sa aming alagang si Malaginto. Dahil sa alam naming lahat ng mga bagay sa mundo, maging isa ka mang tanyaga o sikat o kung gaano man kagaling ang iyong panabong, ay darating talaga ang panahong matatalo ito. Katulad na lamang ng nangyari kina Mang Claudio at kay Mang Rufino. Natatakot si Itay na masawi si Malaginto. Pinipilit man ni Itay, ayon sa kanya, na huwag nang isabong paudalhin pa saan bang sabungan si Malaginto. Dahil sa marami pa naman kaming iba pang mga panabong sa loob ng aming medyo malawak na bakuran. Ngunit, tila ba'y may kung anong pweresang lumulukob at umuudyok sa kanyang dalhin si Malaginto sa sabungan at ihanap ng kanyang makakabangga. Nagpatuloy ang inuman sa pagitan ng dalawang sina Mang Oktabo at Mang Clarito habang kanilang masayang ipinupulutan ang ginataang bihag na isang bayahin. Hanggang sa dinaglaoy, nagpaalam na rin ang mga ito kay Itay Kano at maging kay Inay Estela na kinakailangan na nga nilang umuwi dahil sa tila ba'y lumalaot na ang gabi. Pinaalalahanan pa nila si Itay at sinabing, Paring kano, si Malaginto o yung panabong mong yan, ang sa tingin ko ay siyang magpapatumba sa lahat ng mga alagang panabong ng lahat ng mga sabungerong tanyag saan mang mga bayan o maging taga-ibang bayan. Paring kano. ang uwi ka ni Mang Oktabo kay Itay Kano na siya namang ginatungan nitong pakindat-kindat na si Mang Clarito dahil sa parang tinamaan na ito ng tubang kanilang iniinom at sinabi nitong, Tama ka dyan, paring Oktabo. Dahil paring kano, tinitiyak ko sa iyong hindi lamang mga tanyag na mga sabungerong katulad ni Rufino at Claudio ang ipapahiya o pasusukuin ng iyong malagintong yan, kundi maging mga kilala o mga tanyag o kilabot na mga magtatari at mga tagabitaw ng kanilang mga panabong ay ipapahiya ng iyong malagintong yan. tumango-tango na lamang sa kanila si Itay. Pagkatapos ay tuluyan na nga ang mga itong umalis sa aming tahanan. Tila ba'y nagkatotoo ang mga sinabing yon sa kanya ng kanyang dalawang kaibigan. Dahil po Sir Jess ang katotohanay, magmula ng ilang paso at gawing barbecue, ni Malaginto ang mga panabong nila Mang Rufino at Mang Claudio. Gamit ang kanyang kargang tari, ay mas lalo pang ang naging mabilis ang pagkalat ng mga balitang si Itay Kano ay isa ng tanyag na sabungero. Gamit ang aming Malagintong hari ng sabungan, paulit-ulit yung binabanggit at ginagawang pulutan sa bawat inuman ng mga manginginom, lalo na nga ng mga magsasabong. At ang balitang yung tungkol sa aming panabong ay nakarating sa kaalaman ng lahat ng mga iba pang mga tanyaga
na mga sabongerong may mga kargang mutya para sa kanilang mga panabong, hindi lamang sa kanila, kundi maging sa pandinig ng mga kilabot o mga batikang mga magtatari. At mga taga-bitaw sa aming probinsya noon, idagdag pa ang mga sabongerong may mga alagang panabong na katulad ng aming Malagintoy, mga sinyalado, mga panabong na merong mga sinyal ang kanilang mga katawan. Merong mga nakakamanghang kulay ang kanilang mga balahibo, mga kakaibang tindig o postura ang katawan ng mga panabong nila, at iba pang mga sikat na mga sabongero noon. Naging hamon sa kanila ang kakaibang taktikang kanilang nababalitaan tungkol sa aming alagang si Malaginto, dahilan upang sila na mismo ang may gustong dumayo sa aming mismong baryo upang makita sa sabungan si Malaginto at kung paano ito makipaglaban, at upang kanilang iharap sa aming panabong ang kanilang mga panabong. Kinaumagahan ay balik sa normal ang lahat. Abala si Itay sa pag-aalaga sa aming mga panabong, kasama siyempre si Malaginto. Kami namang tatlo ay abala rin sa aming pag-aaral. Hindi namin pinababayaan ang aming pag-aaral dahil sa yun ang gusto namin at gusto nila Itay at Inay. Ang kami ay makapagtapos upang kahit papaano'y hindi kami maghirap pagdating ng araw. Lalong-lalo na nga ang aming mga magiging mga anak. Mag-isa rin si Itay na umaahon sa aming bundok upang maglukad at panatilihing malinis ang aming bundok. Mag-isa rin niyang pinapaliguan si Malaginto sa bukal na nasa mismong tapat ng matandang punong nara sa tuwing sasapit ang araw ng Martes at Biyernes. Noong unay nakakaramdam siya ng kilabot sa tuwing mag-isa lamang niyang pinaliliguan sa bukal ang aming alagang si Malaginto. Subalit ng kanyang mapagtantong ang boses o ang sino mang nagmamay-ari ng misteryosong boses na yon na bumubulong sa kanya, ay natitiyak niyang isa yung mabuting nilalang, dahil sa ramdam niyang lahat ng sabihin nito sa kanya ay para sa ikabubuti ng aming panabong na si Malaginto. Kung kaya't kalaunay naging panatag na ang isip niya at nasanay na ang kanyang sarili sa tuwing binubulungan siya ng nilalang na yon. Ang bilis ng takbo ng oras at ang paglipas ng mga araw, dahil napansin naming tumilaok itong si Malaginto ng 2:00 ng madaling araw. Napakatinis, bilog na bilog at buong buo ang kanyang pagtilaok. Linggo na ng madaling araw, ang araw na paghaharap nila Itay Kano, at nang mamang nagpakilala sa kanyang si Kamundoy sa aming mismong sabungan, bigla na lamang akong nakaramdam ng pananakit ng aking puson, kung kaya't napilitan na akong bumangon. Hindi ko na kasi kayang pigilan pa. At parang lalabas na ang ihi sa aking tubo, dinampot ko ang flashlight na nooy nakapatong lamang sa aming mesa. Pagkatapos ay binitbit ko ito. Paglabas ng aming tahanan, binuksan ko ang liwanag noon at mabilis akong pumuwesto sa gilid ng aming bakuran. Kaginhawaan at kinikilig-kilig pa ako noon dahil sa bahagya ng nababawasan ang bigat ng aking pantog. At pagkatapos ay nagpasya na sana akong muling pumasok sa aming tahanan. Ngunit naisip ko munang pasadahan ng liwanag ng aking dalang flashlight ang lahat ng aming mga panabong na nakapatong sa kanilang mga hapunan. Maayos naman ang kanilang kalagayan at wala ni isa man sa kanilang nakabitin. Kompleto ang bilang nila, maging ang iba pa sa aming mga panabong na nakakulong sa kani-kanyang kulungang gawa sa kawayan. At pagkatapos ay ang huli kong pinunteriya ay ang nakabukod na kulungan kung saan ay naroon ang aming alagang si Malaginto. Malayo pa may, itinuto ko na sa kanyang kulungan ang liwanag ng aking dalang sinauna at di bateryang flashlight bago ang baterya noon sa pagkakatanda ko, kung kaya't napakaliwanag talaga ng paligid sa oras na tamaan yon ng liwanag galing sa aking dalang flashlight. Subalit, ganoon na lamang ang aking gulat dahil malayo pa man ako o may ilang agwat-agos sa kanyang kulungay, ay nakita kong lumiliwanag o parang kumikislap ang mga mata ni Malaginto. Yung tipong parang katulad ng mga mata ng isang pusa
Sa oras na ito ay tamaan ng liwanag ng flashlight. Nangilabot ako, Sir Jess. Literal na ako'y nanginig dahil sa nagkataon pang parang nakatitig siya sa akin at hindi ko magalaw ang kanyang mga mata. Lumalaban ang kanyang nagliliwanag na mga mata sa liwanag na inililikha ng aking dalang flashlight na nooy nakatutok sa kanya. Katatapos ko lamang umihi noon, ngunit pakiramdam ko'y naiihi na naman ako dahil sa matinding takot kung ano-ano na ang naglalaro sa isip ko. Inisip kong baka aswang o di kaya'y baka maligno ang aming alagang si Malaginto, kung kaya't hindi ko na natigilan pa ang aking sarili dahil ramdam ko na ang paunti-unting pagtayuan ng aking mga balahibo sa aking buong katawan. Pakiramdam ko'y nakaangat na ang lahat ng mga hibla ng aking mga buhok dahilan upang Itay, inay! Tulong! Magiyak-miyak ang pasigaw ng pagkakatawag kina Itay at inay. Mabilis ko naman silang narinig na sumagot at nakita ko silang nakataranta at nagmamataling. Tumakbo papalapit sa akin. Dala ni Itay ang kanyang itak na sa pagkakalam ko'y alagang-alaga yung sahasa. Pagkalapit nila sa akin ay, Anak Fidel, ano bang nangyayari? Ba't ka sumisigaw? Ano bang meron? Nakalimugatang pagkakawikan ni Itay kung saan ayun din ang paulit-ulit kong naririnig na sinasabi sa akin ng aking dalawang kapatid na sila Ramon at Manuel at maging si Inay Estela. Silang lahat ay banaang talaga ng matinding pag-aalala para sa akin ng mga oras na yon. Anak Manuel, Ramon, kunin niyong saglit ang isa pa nating flashlight. Naraon mga anak sa ulunan ng aming kwarto ng inyong ina. Mabilis namang tumugon ka Itay ang dalawa kong kapatid. Pagkatapos ay dinampot niya ang flashlight na nooy nasa lupa na at hindi ko napansin na bitawan ko na pala yon. Hindi ako makasagot noon ka Itay at maging ka Inay dahil nananatili pa ring nanginginig ang aking mga tuhod. Ilang sandali pa'y nakita ko nang iginala ni Itay ang liwanag ng flashlight sa buong paligid. Ganoon din ang nakita kong ginagawa ng aking dalawang kapatid na si Ramon at Manuel. Anak Fidel, bakit ayaw mong magsalita? Ano bang nangyari o nakita mo anak? Wala namang kakaiba sa paligid. Kompleto naman ang lahat ng ating mga nakataling mga panabong at maging yung ating mga panabong na nasa kanilang kulungan. Teka lamang, si Malaginto. Itinutok ni Itay ang liwanag ng kanyang hawak na flashlight sa kinaroroonan ni Malaginto at doon maging sila May. Saksing buhay sa kung papaanong nakita nilang lahat na nagniningning, nagliliwanag o kumikislap ang dalawang mga mata ng aming panabong na si Malaginto, kung kaya't Hindi maaari ito. Ang pinaghalong gulat at pagtatakang pagkakasambit ni Itay dahilan upang Bakit? Ano bang ibig mong sabihin kano? Tanong ni Inay Estela at ng aking dalawang kapatid kay Itay. Totoo ang kutob ko mga anak Estela, asawa ko. Ngayon ay nasagot na ang mga katanungang noon pa man ay gumugulo sa isip ko. Uwi ka ni Itay habang nooy hawak na niya ng buong ingat ang aming alagang si Malaginto at hinihimas niya ito. Estela mga anak, ipangako niyo sa atin lamang ang lahat ng ito dahil sa ang Malagintong ito'y isang mabuting engkanto. At alam kong iyon ang dapat na sana'y sasabihin noon ni Tatang Birhel, subalit nagkataong merong ibang tao pa tayong kasama noon. Isang mabuting engkanto at alam kong magiging mabuting kaibigan nating lahat. Isa ito sa mga sinyalis o paraan upang madaling makilala anumang uri ng mga engkanto na nasaan yung hayop. Ngayon ko lamang naalala at napagtahi-tahi ang lahat. Magmula ng ating makita ang itlog sa palayan na siya na ngayon ay si Malaginto. Paliwanag pa ni Itay sa amin nang bigla na lamang tumilaok si Malaginto. Normal lamang yun Sir Jess. Normal lamang na pagtilaok yun na siya namang sinabayan o sinundan kaagad ng pagtilaok at pagpapagaspas ng mga pakpak ng iba pa naming mga panabong doon. Noon lang din ako bumalik sa ulirat. Ramdam ko ng paunti-unti nang nawawala
ang pangangatal ng aking tuhod. Mabilis naman akong binigyan ni inay ng isang basong tubig at magkakasama na nga kaming pumasok sa loob ng aming tahanan. Dala ang aming alaga at kaibigang si Malaginto. Itay, kanino niyo po? O sino po ang nagsabi sa inyong yun po ang mga basihan? O sinyalis na isa pong engkanto ang isang manok, panabong o anumang hayop? Tanong ng aking kapatid na si Ramon kay Itay. Ang inyong lolong sabungero o ang aking ama, mga anak. Hindi ko akalaing totoong lahat ng yon. Napakaswerte natin, mga anak. Ngayon buo na ang loob kong walang sino man ang makakatalo sa ating panabong hanggat nasa atin siya. Muli na namang tumilaok ng normal na pagtilaok si Malaginto na parabang sumasang-ayon ito sa lahat ng mga sinasabi ni Itay. Nagsitilaok ka na rin at nagkagulo lahat ng iba pa naming mga panabong sa labas ng aming tahanan at talagang kanilang kinikilalang hari si Malaginto. Matulog na tayo, mga anak. Dito na muna sa loob ng ating kusina si Malaginto. Maagap tayo mamaya at kinakailangan ko munang pumuntang bundok o sa mismong matandang punong nara upang magpasalamat sa kanila. Isinara naming maigi ang pintuan ng aming kusina at hinayaan naming walang tali si Malaginto. Nilagyan lamang namin siya doon ng mababang patungan upang iyon ang magsisilbi niyang hapunan. Pagpatak ng 6:00 ng umaga, pagkatapos naming masayang pinagsaluhan ang mga handang almusal ni inay, ay nakiusap kami kay inay na sasama kami kay Itay. Linggo yon, kung kaya't unawa na yun ni inay at walang pasok, kung kaya't magkakasama na nga kaming pumunta sa mismong matandang punong nara at may dala si Itay ng mga enseso at kamangyan at akala ko'y mga multo ang kakausapin niya roon. Kailangan daw kasi yun. Kinausap niya ang mga nilalang sa matandang punong nara. Maya't maya ang pasasalamat niya sa mga ito at nangako siyang hindi namin sasalbahiin si Malaginto. Habang nakikita naming maya't maya ang kanyang ginagawang paglagay ng kamangyan sa baga na nasa baong merong lupa, tanging ihip lamang ng hangin at huni ng mga ibon na nasa mga sanga ng punong nara ang naririnig naming pagtugon kay Itay sa paligid ng mga sandaling yon. Pagkatapos noon ay umuwi na rin kaming punong-puno ng pag-asa para sa magiging laban ni Malaginto. At pagkatapos naming mananghalian ay nakita naming nakaredy na sa Itay. Gwapong-gwapo ito, Sir Jess. Kung titingnan sa suot niyang malinis na puting t-shirt na kanyang pinarisan ng kupas na pantalong, ngunit malinis na pantalong maong may bimpong puti sa kanyang balikat, nakasuot ng sandalyas na gawa sa orihinal na balat. Malabandam talaga ang pangangatawan nito at hitsura kahit pa'y meron na itong edad, Sir Jess. Ganoon din ang aming ayos noon o suot naming magkakapatid. Malinis kami kung titingnan kahit pa'y sa sabungan lamang ang aming punta. Nakita pa naming may ibinigay na halaga ng perang pampusta si inay kay Itay. Dahil sa ang totoo po niyan, Sir Jess, ibinibigay lahat ni Itay kay inay. Lahat ng perang meron siya, iniipon naman yun ni inay para sa aming pangangailangan sa araw-araw. Paggala-gala lang at paikot-ikot si Malaginto sa loob ng aming bakuran. Hindi naman niya pinakikialaman ang iba pa sa aming mga panabong, kung kaya't nagpasya na si Itay na wag na siyang talian, lalo na ang ikulong, dahil malaki ang tiwala niyang walang sino man ang makakagalaw sa kanya na ibang panabong o maging tao man. Pagsapit ng 1:00 ay heto na naman tayo, Sir Jess. Paring Kano, tayo na! Tayo na sa sabungan! Nakaredy na kami, pare! Dinig naming pasigaw na pagkakasabi ni Mang Octavo, ganoon din nitong si Mang Clarito, at sa pakisuyo ni Itay at utos ni Itay kay Ramon ay mabilis silang pinagbuksan ng pintuan ng aming bakod ni Ramon. Parehong nakasuot ng long sleeve na dibotones ang mga ito at kanilang pinarisan ng pantalong slacks at pareho ring bago ang kanilang mga sandalyas. At kung sila'y ilalaraw ay akala mo'y dadalo sila sa binyagan o di kaya'y sa kasalan. Malakihan at sagad ang mga ito kung pamusta, hindi kagaya ni Itay
Inaya pa sana sila ni inay na kumain na muna. Pero parehong tumanggi ang mga ito. Sa halip ay kanilang siniguradong si Malagintunga ang laman ng aming nakahanda ng bayong at nakapatong na sa maliit na mesang nasa aming balkonahe. Tayo na mga anak, Estela, mahal. Aalis na kami. Isara mong maigi itong pintuan ng ating bakod. Pagkatapos noy, magkakasama na nga kaming naglakad papunta sa aming mismong sabungan na nooy nakapwesto malayo sa mga kabahayan. Nasa parteng kapatagan din ito, pero maraming mga kakahuyan. Pagkarating doon, paisa-isa nang dumarating ang mga taong mahihilig sa sabong, mga mamumusta at kapansin-pansin. Ang ilan sa kanila ay hindi pamilyar sa amin ang kanilang mga itsura, at nang kami ay nasa mismong labas na ng sabungay, dumikit na kaagad sa amin ang ilan sa aming mga kababaryong, mga magsasabong at mga mamumusta at iba pang mga nagpaparamdam kaitay na nasa aming panabong o nasa aming malagintong panabong ang kanilang mga suporta. Paring Kanaw, parang wala pa ang grupo nila Kamundoy ah. Ang wika ni Mang Clarito. Hindi lamang si Kamundoy, pare. Ang wala rito, kundi maging sina paring Rudy at si Abay. Abay, na ito na pala sila. Kararating lang. Ang sambit ni Mang Oktabo kung saan ay nakatanaw na siya sa nooy. Papalapit sa aming sina Mang Rudy at ang magtataring si Mang Iko. Pasensya na mga pare kung medyo nahuli kami. Teka lang, wala pa sila Kamundoy ah. Dinig naming sabi ni Mang Rudy kung saan ay katulad naming lahat ay kanila ring iginagala sa paligid ng sabungan ang kanilang mga paningin, samantalang nananatili pa ring nasa loob ng dalang bayong ni Itay, si Malaginto. Baka naman pare, pinagtitripan lamang tayo ni Kamundoy. Baka naman wala talagang bisa ang kanyang trabongko. Ang wika pang muli ni Mang Clarito na parabang naiinip na ito na siya namang sinundan pa nitong si Mang Oktabo. Siya nga, pareng Kanaw, o baka naman komedyante lamang si Kamundoy. O ang ibig kong sabihin ay ugali niya ang magbiro. Hindi mga pare. Dahil naririto na sila. Wika ni Itay Kano sa kanila na parabang hindi siya ang nagsasalita o parabang basta nahihiwagaan kami kay Itay. Nakatingin siya sa direksyon ng mga nagsisiksikan at mga nagkakagulong, mga meron at mga mamumustang. Ang iba'y galing pa sa ibang lugar. Oh, magsitabi kayo dyan, bilis! Magsitabi kayo at bigyan nyo ng daan na makapasok sa loob ng sabungan si Kamundoy. Dinig naming lahat na pagkakasabi ng isang mamang. Sa tingin namin ay isa itong magtatari at nasa likuran niya ang taong hinihintay nila Itay na si Kamundoy. Nakasuot ito ng puting kamiseta de chino, nakapantalong itim na maong, may matibay na sandalya sa kanyang paanan at may sombrerong pabilog na kung tawagin ay salakot. Seryoso ang kanyang itsura at may hawak itong pulang abuhin. Pumasok silang dalawa sa loob ng sabungan at nagpaiwan ang kanyang apat na mga kasamahang mga rebelde sa labas ng sabungan. Noon lamang namin sila nakilala, ngunit katakatakang ang ilan sa mga dayong mga sabungero at mga mamumusta doon. Para bang kilalang kilala nila si Kamundoy. Nakita naming tinawag ng sentensyador si Itay Kano. Dalawa lamang silang pinapasok niya sa loob ng sabungan. Si Itay Kano, dala niya ang aming malagintong panabong na nasa loob ng kanyang bayong at ang magtataring si Mang Iko. Pagkapasok nila sa loob ng sabungay, nakipagkamay sa kanya si Mang Mundoy at sinabi niya kay Itay, "Magandang hapon sa iyo, Kano. Nais ko sanang makita ng personal kung kaano nga ba kaastig makipagbakbakan yang iyong malagintong nasa kanyang bayong at kung totoo ngang isa siyang hari ng sabungan." Seryosong wika niya kay Itay. Malalaman natin yan mamaya, Kamundoy. Dahil sa maging ako may hindi ko rin alam kung ano nga ba ang paraang gagawin ng aming malaginto ngayon. Sagot ni Itay sa kanya. Paano? Ilabas mo na sa loob ng iyong bayong na yan ang malagintong panabong mo at patarian na natin ang ating mga panabong.
Yun na nga ang kasalukuyang makikita ng mga sandaling yun. Marahan na ngang inilalabas ni Itay. Nang buong ingat si Malaginto sa loob ng bayong, muling nagbulong-bulungan ang lahat ng mga tao sa labas ng sabungan at nagkagulo o nag-iingay na naman ang lahat ng kanilang mga hawak na panabong. Kinargahan na kaagad ni Mang Iko ng tari ang aming Malaginto. Ganoon din ang ginawa ng magtatari ni Kamundoy sa kanilang abuhing pulang panabong. Litong-lito na ang lahat ng mga mamumusta kung kanino sila pupusta ng kanilang mga pera dahil talagang masasabing halos pareho-pareho lang ang kanilang postura o tindig kung sila'y titingnan. At pagkatapos na maayos ng Kristo ang mga pustay, pinagharap na nga silang dalawa sa gitnang bahagi ng sabungan. Si Itay, hawak ang aming Malagintong panabong at si Kamundoy, dala ang kanyang abuhing pula. Parehong kalmadong-kalmado ang dalawang panabong na kagaya ng kanilang mga amo. Kanilang pinakikiramdaman ang bawat isa. Pinagharap nila ang mga ito. Tumuka sa aming Malaginto sa parting ulo ang abuhing pula ni Kamundoy. Ganoon din ang ginawa ni Malaginto sa kanya. Pagkatapos ay magkasabay na nga nilang marahang binitawan sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan ang kanilang mga panabong. Nakabibinging katahimikan ang nooy inililikha sa aming mismong sariling sabungan. Pareho silang ayaw na umatake sa isa't isa. Pareho nilang pinakikiramdaman ang isa't isa kung sino sa kanila ang mauunang umatake. Nakatayo lamang silang brusko at parehong kalmadong-kalmado nang walang pano-panoy. Bigla na lamang naunang umangat ang mga paa ng abuhing pula sa lupang sahig ng sabungan. Lumipad ito at pinindirihan ng kanyang kargantari ang katawan ni Malaginto. Tumalasik pa palayo sa kanya si Malaginto. Subalit, kapansin-pansin, may mga pailang-ilang mga balahibong galing sa abuhing pula ang nangalat na. Ang nangalat na sa sahig ng sabungan. Hindi man lang natinag o nasindak sa kanyang ginawang pag-atake niyon ang aming Malaginto dahil makikita pa rin itong nakatayo sa gilid ng ruwidang brusko at bahagyang inililipad ng ihip ng hangin ang kanyang nag-iisang pinakamahabang buntot at kulay puting nakapayong o nakaturok sa kanyang ulo. Ganoon din ang abuhing pula, hindi ito hiningal sa kanyang ginawang pag-atake niyon. Makikita rin itong bruskong nakatayo at nakapokus lamang ang kanyang paningin kay Malaginto nang bigla na lamang na ipinagaspas ng aming Malaginto ang kanyang mananapal at kumikintab na mga pagpak. Lumipad ito si Regis papalapit sa abuhing pula at nagpalitan sila ng pagpalos sa isa't isa. Nang silang dalawa'y pareho ng magkadikitan, parehong mabilis, parehong malakas pumalo. Ngunit nagliparan talaga ang balahibo ng pulang abuhin sa loob ng sabungan. Makikitang kalmadong pareho sina Itay Kano at si Mang Mundoy. Hindi sila nababahala sa naging bakbakan ng kanilang mga panabong. Samantalang kami noon ng aking dalawang mga kapatid ay tila nasanay na kami sa bawat laban ni Malaginto. Wala kaming kaunting kabang nararamdaman dahil nga sa natitiyak naming hindi pangkaraniwang panabong si Malaginto nang bigla na lamang tumalsik at pumaikot-ikot pa sa ere ang abuhing pula ni Mang Mundoy. Lumagapak ito sa gilid ng ruweda. Kalmo na ang kanyang uluhan at dumudugo na dahil sa pinapyasyon ng kargang tari ni Malaginto. Pumusturang muli itong papasagod kay Malaginto. Ngunit tila-bay ng mga tagpong iyon ay merong mahalaga o importanteng lakad itong si Malaginto dahil sa parang nagmamadali na itong kitla na ng buhay ang abuhing pula. Bigla na lamang itong lumipad papalapit sa abuhing nakapustura sa gilid ng ruweda. Kaya lang Sir Jess, nagtaka kaming lahat kung bakit hindi niya ipinapalo sa katawan ng abuhin ng kanyang kargang tari na para bang iniiwasan niya itong patamaan ng kanyang tari sa kanyang katawan. Sa halip ang ginawa nito sunod-sunod niyang binigwasan ng mga
malalakas at mabibilis. Nahampas ng kanyang pakpak ang nasabing abuhin. Kumbaga sa labanan ng mga tao parang sinasampal niya ng malakas ang abuhin. Walang palya yun, Sir Jess. Hindi niya ito tinitigilan. Hindi rin makabuelo ang abuhin dahil nakabuka sa kanya ang tigmagkabilang pakpak ng malaginto. Nagsimula ng mapaawang ang bibig nila Kamundoy dahil sa nakita na nga nilang buhay pa ang kanilang abuhing panabong. Ngunit tumakbo na ito, Sir Jess. Tumakbo na ito palayo sa aming malaginto. Naduwag na siya sa laban. Naghahanap na ito ng siwang sa mga bagod upang siya'y makalabas ng sabungan. Hindi naman siya sinundan pa ni Malaginto. Sa halip ay nag-aasal hari na naman itong kalmadong nakatayo, hindi hinihingal at nananatiling alerto ang kanyang pandama sa paligid. Pinilit pang ikariho o iharap ng sentensyador ng sabungan ang abuhing pula ni Mang Mundoy sa aming Malaginto. Ngunit talagang ayaw na nitong tumuka kay Malaginto. Naduwag na ang abuhin. Dismayado ang lahat ng mga pumusta sa abuhing pulang. Akala nila isang matapang na klase ng panabong. Halong pagtataka naman ang nooy makikita sa itsura ni Kamundoy, lalo na't iniluwa na nga ng kanyang abuhing pula ang maliit na batong malakristal o kung tawagin ay trabungko na siyang kanyang pag-aaring mutya. Hindi niya sukat akalaing ganoon pala kabagsik at kapanganib ang aming Malagintong panabong. Panalo si Malaginto at iyon ay ipinagsigawan ng sentensyador. Dumagundong ang sigawan at hiyawan ng lahat ng mga mamumustang pumusta kay Malaginto. Wala itong ni isamang tama ng tari sa kanyang katawan, ni isang balahibo nito'y walang makikitang nakakalat sa sahig ng sabungan. Samantalang ang abuhing pulay buhay pa naman, ngunit ang kanyang palong o parting uluhan ay dumudugo na dahil sa tinapyasyon ng taring galing kay Malaginto. Bukod doon, Sir Jess, ay wala nang iba pang makikitang tama ng tari ang kanyang katawan. Walang mapaglagyan ang tuwa at saya naming lahat. Nakipagkamay at nagpasalamat si Mang Mundoy kay Tay Kano at napawi ka pa itong nagkamali ako ng hinala, Kano. Akala ko'y magagawang sumpain ng aking mutyang trabungko na aking ipinasok sa katawan ng aking abuhin, yang iyong Malaginto. Masyado akong humanga sa iyong Malagintong yan, Kano. Hindi ko sukat akalaing may isang manok panabong na kung umasal ay parang isang hari ng sabungan. Dinig naming wika ni Mang Mundoy kay Itay. Pagkatapos ay nagpaalam na ang mga ito kay Itay at sinabing, sana, Kano, ay muli pa tayong magkita sa mga susunod pang sultada. Sumagot naman sa kanya si Itay at sinabi niyang, makakaasa ka, Kamundoy. Ang isang taong sabungerong katulad mo kailan may hindi ko maaaring hindihan. Salamat sa iyo, Kamundoy, at sa inyong mga kasama. Pagkatapos nooy, nagpatuloy na ang mga itong naglakad. Ngunit, nang sila'y tuluyan na nga nawala sa aming mga paningin, ay may bigla na lamang na, magaling! Magaling! Ha 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 ha! Nakita ko ang lahat kung papaano kapulido, kaingat at kahangas. Pumalo at tumayming nang pag-atake ang iyong alagang panabong na isang Malaginto. Ha 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 ha! Kumusta ka na, Terso de la Riva? Ang isa sa aking pinakamatalik na kaibigan at kababata noon. Ngunit, hindi ko inaasahang isa palang traidor. Dinig naming lahat na wika ng isang mamang. Halos masasabi ko talagang kaidaran lamang ni Tay Kano. May makisig na pangangatawan at merong mga kumikinang na mga alahas at ginto sa kanyang mga daliri, sa kanyang palapulsuhan at ang kanyang kwintas, na kung saan ay natitiyak kong isa itong purong ginto. Meron itong dalawang kasamang mga maskulados ang pangangatawan at pare-pareho silang mga nakangisi sa aming direksyon. Kilalang kilala siya ni Itay at siya ay walang iba kundi si Mang Conrado, ang dating kababata at matalik na kaibigan ni Itay
na isa ring magsasabong.